Ayan, binabaklas ko na ang mga tornilyo at napabayaan ito. So, ayan, yung lahat ng tornilyo yan, magkabila. Oh, ito na. Natanggal ko ng lahat ng tornilyo. Ayan. Oh. Nababad sa tubig. Napabayaan ko sa ulanan kaya ganoon nangyari. So, ayan, yan yung control na yon, yung gadget na maliit na yon. Yun yung nagko-control ng nagse-sense ng speed. Pag nasira yon, hindi tatakbo ang motor. O puno na ng tubig, nalagyan ng tubig. Yan, magnet yan. Medyo mahirap ibiglain mo para matanggal talaga. Ayan, puro putik na. Sana okay pa yung sensor niya. 3 sensor yun eh. Ayan. At sigurado yung bearing din yan. Sira na. Yung mga bearing. Kailangan na ring palitan. Ayan, nasira ko pa sa pagtanggal ko. Okay. So, ayun. At mukhang marami akong linisin ito. At ulanan, arawan. Ayan ko lang naisipan i-restore para pang service sa school. At makatulong sa pamali-malingki. Kaya ayan. Oh, ito na. Pinang nililiha. Ayan. Napakadumi. So, yung nililiha kong yan ay magnet yan. Ingat-ingat lang sa paglihat. Baka yung magnet naman ay mabasag. Baka gamitan ng pwersa ay masisira naman yung magnet. Pag nasira yung magnet ay di makakaroon ng problema ang pag-ikot. Okay. Oh, ito na. Ito pang coil. Field coil. Saksakan din ng dumi. At yun, tinanggal ko na rin ang bearing niyan. Oh, ito. Iinis ko na yung kabila. Itong field coil na to. Ayan, nalinisan ko na. Ginamitan ko ng magkahalong gasolina at saka krudo para madaling malinis. Ayan, ikakabit ko na yung tinanggal kong connection ng controller para ma-assemble ko na ang motor. Pininturahan ko na rin para mas okay, mas maganda ulit at hindi kalawangin. Ayan, at pinipix ko na, tinuturnilyo ko na at malapit ng matapos. Ayan, yung kabila naman ng ikakabit ko, yung kabila na ikabit na. So ayan, may pintura na rin, pinturahan ko na rin para okay. Ayun, mukhang bago na naman yung coil, pero yung may portion na nababad sa tubig, okay na yun. Hindi naman siya nasira, ay nababad lang. So parang mga tirang kalakalawang lang. Oh, ayan, ito na. Yung bago ko higpitan yan o bago ko lagay dyan, pinipinturahan ko muna. Para yung pintura na yon ang nagsisilbing sealant niya para hindi pasukin yung loob ng motor. So, hindi pa yan mahigpit. Pininturahan ko muna para yung pinakang seal niya. Para pag kinigpitan yung tornilyo, ilalapat na yon. Magkakaroon ng harang ang pagpasok ng tubig. So, ayan, oh, nabuo na. Kompleto na. At ready to go na. Pinaltan ko na rin ng bearing yan. Hindi man brand new yung bearing, pero okay naman. Okay. Ito na. Nakakabit na siya. Nakakabit na. Okay. At i-install ko naman yung kanyang wiring. At matesting na maya-maya.
Okay, ito na. Ang gagamitin kong battery ay ang battery ng forklift. Ayan. Ang battery ng forklift kong ito ay lithium ion na 48 volts. 100 na 10 115 Ah ampere hour. Ayan, yan ang gagamitin ko. Yan ang ilalagay ko sa e-bike. At pag gagamitin ko naman ng forklift, hindi kukunin ko sa e-bike para double purpose. So, ayan. Iti-testing natin kung epektibo ba ang aking ginawa. Okay. Sana ay hindi umusok sa ating pag-try. Ayan, okay na. Tumatakbo na siya. Ayos, ayos. At malaking battery ngayon ang ikakabit ko dito. Matagal malubat yan. Ayun, hindi pwede yung battery na nakalagay doon sa gawing likod. Tumitikwas. So, ang gagawin ko ay ililipat ko. Lilipat ko ng pwesto. Pag nandito sa lugar na to, tumitikwas siya. Kaunting abante mo lang ay tumitikwas ang unahan. Kasi medyo mabigat ang likodan. Kaya hahatiin ko yan diyan. Yan, tatanggalin ko yan. Tapos ililipat ko yun dito sa unahan. Ito. At tatabasin ko na. Tatabasin ko na itong lalagyan ng e-bike na original na Romay. So, ayan. Tapos ko nang tabasin. Ayan. Okay. Dudugtong ko lang yan. Dudugtungan ko lang yung sa upuan na yung naputol na to. Dudugtungan ko lang yan para tumaas ng konti. Ito na, ito na. Ayan na. Nailagay ko na sa tamang pwesto. Hindi na tumitikwas yung likuran. Sa palagi ko okay na to. At kaunting modification pa. At magagamit na. Ayan na yung upuan. Yan pa rin ang upuan, kaya dinugtungan ko yung gawing ibaba na yan. Para medyo tumaas siya ng konti. Pero hindi naman masyadong mataas, yung tama lang. Ayan, ito yung battery niya. Napakaliit niya, ilang amperahe lang yan. So, pag bumibili ako, kalating taon lang, sira na agad. So, lobo na agad. Ayan, ito isa. Yan, 100 something yan, no? Lagpas isang dangkal, kulang-kulang 2 dangkal ang taas. 100 ampere something na lithium ion battery. Meron din ako yung charger niya, meron ding balancer yan. Kaya walang problema sa pag-charge. Ayan. For testing na. Kaunti na lang yung pintura. Ayos ng electrical, ilaw. At ready to go na. Ayan. Salamat. Hanggang dito na ang aking kaunting na-share sa inyo. Mabuhay. Salamat po.